Hindi na nakatiis ang United States of America sa ginawa ng China. Kasama nito ang Russia nang magpalipad sila ng mga fighter jets at bombers. Pumasok pa ito sa aerial territory ng South Korea. Nagalit ang South Korea. Naghain agad ito ng protesta laban sa China at hindi nag-iisa rito ang South Korea sapagkat galit na galit din ang Japan dahil sa ginawa ng China at Russia. Nagpalipad kasi ang China at Russia ng kanilang fighter jets at bombers at ito ay isinagawa malapit mismo sa aerial territory ng Japan. Hindi rin nagpahuli ang Japan. Agad na hinabol ang mga fighter jets ng China at bombers ng Russia upang hindi ito makapasok sa kanilang aerial territory. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may ginawa ang China na siyang ikinagalit ng husto ng Japan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 13, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako pa rin tayo sa balitang Asia. Ito ay tungkol sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng China at ng Japan. Masasama rin sa ating pag-uusap ang Russia, United States of America at South Korea. Ang mapa na inyong nakikita na mayroong isla na ang pangalan ay Yonaguni. Kontrolado ito ng Japan. At kung iyong mapapansin mga kaibigan, napakalapit nito sa Taiwan. Mas malapit pa nga ito sa Taiwan kaysa sa mismong mainland ng Japan. Ang islang ito, napakaraming puwersa ng Japan ang ipinadala. Nagpadala ito ng karagdagang mga warships. May mga radars, meron pa ngang fighter jets at submarine. Galit na galit ang China dahil sa aksyon ng Japan. Pero sinagot ng Japan ang galit ng China. Ayon sa Japan, kinakailangan nila itong gawin upang malimitan ang tsansa ng China na atakihin ang Taiwan. Ayon kasi sa Japan, kapag maglalagay sila ng maraming puwersa sa naturang isla, medyo matatakot ang China na atakihin ang Taiwan. Ang reason kasi ng Japan, kapag kinuha ng China ang Taiwan, ay madali ring atakihin ng China ang isla na kontrolado ng Japan. Napaka-importante kasi para sa Japan ang Yonaguni Island kasi nagsisilbi itong gate. Kapag nakuha ng China ang Taiwan at lagyan ito ng maraming mga warships at iba pang mga missiles, madali nitong maatake ang Yonaguni Island. At kapag nangyari yan, madali na ring mapasok ng China ang Japan. Ibig sabihin, kahit na hindi hilingin ng Taiwan ang tulong ng Japan, ay kusang gagawin ito ng Japan sapagkat nakasalalay rito ang kanilang national security. Kung mapapansin, tahimik ang Taiwan. Ang laging nagbabangayan ngayon, China at Japan. Hindi na rin nakatiis ang United States of America. Nagpadala na rin ito ng kanilang B-52 bombers. Hindi yan nag-iisa, dalawa yan. Ito ay matapos na magsagawa ng joint aerial patrol ang fighter jets ng China at bombers ng Russia malapit sa aerial territory ng Japan. Ngayon, ayon sa mga analyst, akala ng karamihan ito ay tungkol lamang sa relasyon ng United States of America at Japan. Pero may malalim pala itong dahilan. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay Taiwan pa rin. Ang United States of America at Taiwan ay hindi naman alyadong bansa. Pero bakit pinoprotektahan ito ng United States of America? Now, ganito mga kaibigan. Alam ng buong mundo na ang China at United States of America ay rival sa kahit anong aspeto.
Kung ekonomiya ang pag-uusapan, rival ito. Pag depensa naman ang pag-uusapan, rival din ito. Ngayon, ang Taiwan mga kaibigan kahit na napakaliit lamang nito ay napakayaman nito. Halos buong mundo, sila ang supplier ng microchip. Microchip na kung saan ginagamit sa paggawa ng mga smartphones, mga fighter jets, satellites, at iba pa. Ibig sabihin, sino man ang magmay-ari ng Taiwan ay napakalaking ambag nito para sa isang bansa. Now, can you imagine kung makuha ng China ang Taiwan? Malamang malalampasan nito ang United States of America at malaki rin ang possibility na mawawalan ng tiwala ang mga alyado ng Amerika dahil nga kahit na napakaliit ng Taiwan na hindi nito kayang protektahan, mawawalan ng tiwala sa Amerika ang mga bansa gaya ng Thailand at ng Vietnam. At kung makuha ng China ang Taiwan, malaki rin ang epekto nito sa Pilipinas. Maaaring madali nitong mapasok ang Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas, madali ring makapasok ang China sa Pacific, maging sa Hawaii at higit sa lahat ang United States of America. Ibig sabihin mga kaibigan, porsigido ang China na makuha ang Taiwan dahil nagsisilbi rin itong pintuan para sa kanila. Kaya ayon sa mga analyst, ang dalawang B-52 bombers na ipinadala ng United States of America kasamang nag-aerial patrol ang fighter jets ng Japan at upang ipakita sa puwersa ng China at Russia ay hindi lang upang tulungan ang Japan, kundi ang magbe-benefits nito walang iba kundi ang Taiwan. Sa kabilang dako ay wala pang pahayag ang Russia tungkol sa ginawa ng Japan at United States of America. Nagkataon kasi na nandoon din ang mga fighter jets ng Japan at bombers ng United States of America habang nagsasagawa ng joint aerial patrol ang puwersa ng China at Russia. Bagamat hindi nakapasok ang mga fighter jets ng China at bombers ng Russia sa loob ng Japan, nakapakapangit kasi ng kanilang ginawa sapagkat pinasok nito ang aerial territory ng South Korea. Ginawa nila ito nang walang pasabi sa gobyerno ng South Korea. Sino ba namang bansa ang matutuwa rito? Yan ang pinagkunan ng basihan ng Japan para hindi na makapasok ang puwersa ng China at Russia sa kanilang aerial territory ay maaga na itong umaksyon. Kaya binuntutan ng fighter jets ng Japan ang mga fighter jets ng China at bombers ng Russia. Kaya naggalit ng husto ang South Korea. Maliban sa magpalipad ito ng kanilang mga fighter jets upang itaboy ang mga fighter jets ng China at bombers ng Russia, ay nagsampa pa ito ng reklamo sa United Nations dahil sa ginawa ng mga bansang ito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, kung sakaling magkasagupaan ang puwersa ng China at Japan, sino sa palagay ninyo ang lamang? Kung sa experience, sino kaya ang lamang? Kung sa kagamitan, sino kaya ang lamang? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.